Ayun, bumasag na nga. Sabi ko na. Nabasag na nga. Ang cute ng kabayo niya eh, oh. Ay, naghahakot. Parang malaki lang sa kambing. Ayun na yung dami. Lalaki eh. Yan, ito na po yung inyong harvest, ma'am. Ang inyong dun. Ito pa lang, start pa lang po dito. Yan, dito po tayo muli sa farm ng ating client. So, tayo po ay nagpapa-harvest sa Quezon ng kanilang nyog. Kasi sila po ay OFW. Kaya po tayo muna po ang napag-utusan. Sa gastos naman po, kanila po yung gastos. So, yun na. Yung nagpapalinis po tayo. Kumuha lang ng gamit yung maglilinis, magtatabas. Na lang yan, grass cutter. Kamusta kayo dyan? Yan. Sa interested po dito sa Quezon Province, meron pong katabi yung property na ito ng aking client. May 1 hectare pa po dyan. So baka po interested kayong bilhin yung available na 1 hectare. Karate green po nitong property na ito. So ito po ay nabili ng ating client na 5,000 square meter. At yan nga po. Bali nung pagkabili, nakadalawang harvest na to. Tapos December uli yung ulit. Yan, bago magpasko. Maganda sa makapagpababa, no? Dahil mahal ang nyog. Oo nga pala, November. Lalaki, ano? Pagantang bunga, no? Lalaki. Marami ito ngayon. Oo. Kalahati pa lang po ito. Kalahati pa. Hindi ba nakakawit doon? Mamala. Siya na rin ba magtatapas? Kaya niya na maghapon? Kaya? Sige. Ganda po, oh. Ayan. Baka po interested kayong bilhin yung karatig na 1 hectare pa niyan. Mas maraming bunga yun dito. Mas malawak pati. Ito kalahating hektarya lang eh. Tsaka ano pa po yan, takaran pa, hindi pa kataasan ng nyog. Yan, kaya maganda. Matagal pa, ilang taon pa bago yung ano ba yun? Nagki-clearing ano? Matagal pa eh, mga 10 taon pa bago clearing. Hindi pa. Ako kung halimbawa ay naedad ng mga 50 taon ay ang nyog. Sa dalawang pakit pa po yun. Nagiging 4 na ano pa yun? 4 na kukulamber. Ay 2 pa lang po yan. Dalawang, paano malaman dalawa? Yun pong sukat po ng kukulamber. 12-12. 12. Ibig sabihin 2 pat lang siya. 2 pa lang putol kasi may mura pa dun, ano? 2 pa lang. Ayan po yung bunga, oh. Ay mayroon pang sa interested dyan, ng mga clients ko, baka gusto nyo dito sa Quezon Province. Ayan, marami pa dun. Hanggang doon pa yan itong sa ating client na to eh. Bali sila po yung taga dito. Ayan, siya yung aming napapakisuyuan ng aming client dito. Ayan, yung nagkakawit. Pati nawawalan nyo, ang daming laglag ay hindi nakukuha. Mabuti. Ang lalaki na nyo, gano'n? Lalaki po, Ano? Ito ang kagandahan sa nyo, gano'n? Mabigat-bigat, ano? Ayan, ganyan.
Lugar ito. Pero hindi na po kayo nalayo ng pagkaganito. Ay, hindi. Hindi na, dito lang. Malapit lang to sa inyo no? Kaya okay lang. Dito lang. Napapagod. May edad na si tatay, tas lalayo pa no? Sa bahay lang, dito lang. Oo nga. Gano, kakatuwa naman. Diba, yung pera mo, kaysa ibabangko mo. Nabalik pati utay-utay. Opo, kaysa ibangko mo, mas maganda ibili mo na yung ganitong may harvest. Oh. May pang ano ka pa, may pambuwis ka pa. Pangmatagalan pa. 5,000 square meter po kasi ito, kalahating hektarya. Yan. Kasi ang isang hektarya ay 10,000 square meter. So, ito, kalahati, 5,000. Ang ganda pa po yan. Doon, malayo pa. Kaya yung 1 hectare na yan, nandyan din sa part na yan. Doon. May kalsada din yan doon, di ba, boy? May kalsada doon. Isa pong mapagpalang araw muli. At nandito po tayo sa Quezon Province, kung saan po meron tayong ibinibenta na 1 hectare. At ito po yung nasa likodan natin. Yan. At makikita nyo po yung taas ng nyug ay yan po yung tinatawag na takaran. Or katamtaman pa at kabungahan yan ang tawag dito. So 1 hectare po yan, clean title. Kung interested po kayo, ito po ay malapit lamang sa Barangay Road at clean title. Yan. So lipat na po ang titulo sa muli na makakabili. At yun po, ito nasa likodan natin na to. Yan siya. So pinakita ko naman yung harvest dun. Galing tayo dun sa nag-iipon kanina. So yun nga, ka-property. Puntahan natin uli yung nag-iipon doon ng nyug. So ito, nakapagpababa na siguro. Itong, ayan, mga bago na uling bunga niya. Mas mabunga po itong part na to. 1 hectare po ito. Siguro ang puno nito sa ganito na 1 hectare ay maaring nasa 600 ka puno. Ganyan. Maaring ganon. Estimated lang po natin yun. Hindi ko po alam kung ilan talaga ang laman ng 1 hektarya na nyug. Ang alam ko po kasi sa 1 hektarya ay 1,000. So, ang akin po ay hindi naman po tayo sanay na sa ganitong mga nyugan, as tayo lamang po ay merong asikaso dito na kalahating hektarya nga na nyugan na ito po yung pinagtiwala sa client na OFW. Asa ko po yung namamahala niyan. Ayan. So, inuutos lang po sa akin. So, yun nga. Kung sinasabayan na rin natin yung pagpunta natin dito ng another source of income, syempre pwede rin man tayong magbenta dito. Yun nga lang, syempre, sa mga gusto at interested, syempre nakita nyo na po sa video at yung travel time naman ay sasabihin ko rin. Pero, hindi po tayo pwede yung magti-tripping as wala pa pong kasiguraduhan. Kasi lugi po tayo sa gas. Yan. Kasi ang gastos po dito lahat-lahat na. Syempre. Syempre, gagastos tayo ng 5,000. Yung ating auto sweep, RFID, kailangan may laman na tigwa 1,000 ang gas. Yan, 3,000 ang kain mo pa. Diba? Kaya talagang 5,000 yung uubusin mo na gas dito. Siyempre, yung pagod mo pa. So, yun nga po. May tao na lang po ako dito na papasama sa inyo na taga dito para mag-assist po sa inyo. Kasi po, hindi po tayo pwede nang pupunta dito, tapos titingnan lang, tapos sasabihin, babalitaan na lang. Mahirap po yun. Yun po yung pag sinabing ganun, babalitaan na lang, malabo yun. Yung mga ganon. Siyempre, matagal na tayong ahente. Yan. Yung mga ganong salita ay 50-50 ibig sabihin. Yan. Babalik na tayo doon. Ito yan. Ito yan.
Mababa pa yung nyug dito. Yan, inikot na po natin ha. Eh,